Celebox. Sa kanto ng Barangay Mabini, makikita si Luna del Rosario, 25 taong gulang. Kuwela, mabait at mapagbigay na tendera sa karinderya ni Tia Baby. Kilala siya bilang Inday Toppings dahil sobra kong maglagay ng ulam, lalo na kapag ang customer ay gwapo at sa tuwing dumarating ang isang construction worker na madungis pero nakangiti, parang biglang bumabagal ang oras. Libre ang ulam kapag gwapo, pero pag pangit, o eto, sabaw para sa'yo. Ang hindi niya alam, si Ethan Reyes, ang laging umuutang ng ulam, ay hindi basta construction worker. Isa siyang CEO ng sariling construction firm na gusto lang makawala sa mundo ng korporasyon at maranasan ang simpleng buhay ng mga empleyado niya. Hindi ko kalaing may libreng ulam na nga, may libreng ngiti pa. Magkaibang mundo, magkaibang dahilan, pero isang karinderya ang naging daan para matutunan nilang ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera o titulo, kundi sa kabutihang nagmumula sa puso. Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog sa inyo ng Tales of Siren. Inday, extra ulam ha. Mamamatay na ako sa gutom. Parang awa mo na. Sigaw ng isang construction worker habang papalapit sa isang bakanting lamesa. Aba, parang awa agad. Hindi ka pa nga lumuluhod sa akin oh. Tawa na ng sumunod na para bang sanay na sila sa ugali ng dalaga. Alam nilang kapag si Lunang nasa harap ng karinderya ni Tia Baby, hindi lang siya nang nabubusog, kundi pati na rin ang halakhakan sa paligid. Joke! Sige na nga pero last na to ah. Hindi pwedeng araw-araw ay may dagdag o libre. Malilintikan ako kay Tia Baby. Sagot ng babae habang sinasandok ang adobo. Sinadya niyang damihan ng sarasa sa ibabaw ng kanin bago iabot sa plato ng lalaki. Sa isang kanto na palaging inuulan ng alikabok at ingay ng bakal na binabagsak sa lupa, naroon ang isang karinderyang hindi kailanman nauubusan ng tao. Maliit lang ito. May 3 plastik na mesa, mga monoblock na upuan, at yero ang bubong na sumisingaw sa init tuwing tanghaling tapat. Pero sa kabila ng itsura nito, may kakaibang hatak ang lugar. Hindi lang dahil sa mura at masarap na ulam, kundi dahil na rin sa nagtitinda. Si Luna del Rosario, 25 taong gulang, kayumanggiang balat na lalong umiitim sa ilalim ng araw. Buhok na laging naka-ponytail at pisnging may biloy na lumalabas sa tuwing ngumingiti. Pabiro, madaldal at kasundo lahat ng mga customer na trabahador sa construction. Kaya nga binansagan siya ng mga suki bilang Inday Toppings. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Sobrang bait mo sa amin. Luna, yung sa akin 2 ulam para may lakas ako mamaya sa double shift. Hoy, hindi buffet to. Tumawa ang dalaga. Pero sige na nga, mukhang gutom na gutom ka na. Ayun, kaya ka namin paborito eh. Napaka-generous mo. Ah, ganon. Akala ko pa naman dahil cute ako. Sige, at dahil dyan, sa ibang karinderya ka na kumain. Biro niya dahilan para magtawanan na naman ang mga trabahador. Sanay na sila sa babaeng kahit pagod na ang braso at katawan dahil sa pagbabanat ng buto, ay hindi pa rin nauubusan ng ngiti. Pero hindi nila alam na ang ngiting yun ay matagal nang naging sandata ni Luna sa buhay. Noong 18 taong gulang si Luna, maaga siyang natutong humawak ng sandok kaysa diploma. Mas nauna niyang natikman ang responsibilidad kaysa pangarap. Sa isang iglap kasi na walang mga magulang niya. Namatay ang mga ito dahil sa isang aksidente at kasama nito ang mga planong minsan niyang binuo sa tahimik na gabi. Si Tia Baby ang sumalo sa kanya. Dinala siya sa Maynila, isinama sa maliit na karinderya at tinuruan kung paano mabuhay nang hindi nagtatanong kung bakit. Doon natutong ngumiti si Luna kahit pagod, magbiro kahit mabigat ang dibdib at magbigay kahit kulang. Dahil para sa kanya,
Mas madaling magsandok ng pagkain para mabuhay siya araw-araw kaysa abutin ang mga pangarap na matagal na niyang ibinaon sa limot. At sa mas madaling magpatawa kaysa umiyak sa harap ng iba. Kaya naging kwela sa Luna. Hindi dahil yon ang totoo, kundi dahil yon ang kailangan. Sa kabilang banda, sa tapat ng karinderya ay abala ang mga trabahador sa ginagawang gusali. Ilang palapag na rin ang naitayo at araw-araw mas tumataas ang ekstruktura kasabay ng pagod ng mga taong nagtatrabaho dito. Pawis, alikabok at init ng araw ang araw-araw nilang kalaban. At sa hanay ng mga trabahador na pagod at nasusunog na sa init ng araw, may isang lalaking hindi kailanman nawawala sa pila. Si Ethan Reyes, 30 taong gulang, matangkad, moreno at may tindig na hindi mo akalaing isa sa mga trabahador sa ginagawang gusali. Suot nito ang simpleng puting t-shirt na may bahid ng semento, kupas na maong at safety shoes. May matipuno siyang pangangatawan na halatang sanay sa mabibigat na gawain at may mga matang tahimik lang kung tumingin pero para kang hinihila papalapit patungo sa kanya. "Ethan, late ka na naman!" Bati nito sa lalaki nang makita siya. "Ubos na yung paborito mong sinigang pero pinagtabi kita ng minudo." Ayun oh, special talaga pag si Ethan pinagtatabi ng ulam pero kapag sa amin ubos na. Oo nga, pare-parehas lang naman kami nangungutang dito ah. Pabirong umirap sa Luna at namewang. "Pero hindi kayo pare-parehong gwapo, no?" Pangaasar nito. Sa kabilang banda naman ay nahihiyang umiti si Ethan. Dahilan para lumabas ang malalim na biloy sa kanyang magkabilang pisngi. Na para bang kung sino man ang makakakita nun ay talagang bibigay ang mga tuhod. Okay lang, kahit ano naman dito masarap eh. "Uy, bolero!" Tugon ni Luna sabay taas ng kilay. "Siguro nagbabalak na namang umutang. Naku, isa ka pa. Akala mo, madadaan mo ko sa ganyan?" Napakamot si Ethan sa batok. Bakit mo alam? Sorry na, medyo short lang ngayon. "Medyo lang? Talaga ba? Oh, so anong ulam ang uutangin mo?" Kunwari masungit na tanong nito sa lalaki habang sinasandok ng 1.5 kanin para sa kanya. Minudo syempre. Amin ni Ethan, medyo nahihiya. I'll pay tomorrow, promise. Umiling si Luna, pero hindi dahil sa ines. "Ikaw talaga, ilang beses na yan ah. Pasalamat kayo, mabait ako at hindi alam ni Tia Baby to. Kung ibang tendera to, baka kahit libreng sabaw wala kayo." Good thing, ikaw yung tendera. Maganda na, mabait pa. Sagot ni Ethan, mahinahon pero diretso. Hindi napansin ni Luna ang biglang seryosong tono ng lalaki. Inilapag niya ang platong may kanin, ulam at dagdag pang sabaw na halos umapaw na sa mangkok. "O ayan, kumain ka. Bawal mamatay sa gutom sa harap ng karinderya namin. Masama sa negosyo." Biro niya. Saglit na napatitig si Ethan sa plato. Hindi dahil sa pagkain, kundi dahil sa taong nagbigay nito ng walang pag-aalinlangan. Salamat, Luna. Sabi niya. Hindi ba't parang sobrang tong binibigay mo sa akin? Hindi. Mabilis niyang sagot. Mas masama kapag bitin ka sa kain, no? Kailangan niyo ng lakas para sa trabaho niyo. Talaga, nakaka-touch. Seryoso, hindi ko to makakalimutan. Tumawa si Luna. Grabe ka, parang napakalaking bagay. Isang ulam lang yan, Ethan. Bayaran mo na lang kapag may pera ka na. O pwede rin kapag mayaman ka na. Kung alam lang niya na ang lalaking kaharap niya, ang madalas niyang pautangin, asarin at bigyan ng extra sa bawat ulam ay ang mismong CEO ng kumpanyang nagpapatayo ng gusaling unti-unting humaharang sa araw ng karinderya nila. Na ang lalaking nakopo sa plastic na silya, kumakain ng lutong ulam ni Tia Baby, ay sanay umupo sa mahabang mesa ng boardroom at pumirma ng kontratang nagkakahalaga ng milyon. Pero pinili ni Ethan Reyes na maging tahimik. Pinili niyang maging ordinaryo. Pinili niyang maranasan ng buhay na hindi binibili
ng pera. At doon, sa simple at maliit na karinderya, unang beses niyang naramdaman ang isang bagay na matagal nang wala sa mundo niya. Matapos kumain, tumayo si Ethan at lumapit muli sa babae. Luna, Sabi niya sa mas mahinang boses. salamat ulit. Ano ka ba? Wala lang nga yun. Pero para sa akin, it's more than that. Nagkibit balikat si Luna. Basta bayaran mo hindi pwedeng puro thank you lang. At saka pwede ba? Itigil mo na yung kaka-English mo. Yes, ma'am. Natatawang tugon ni Ethan at sumaludo. Masaya at buong lakas siyang bumalik sa trabaho pagkatapos ng pag-uusap nila. Habang si Luna naman, walang kamalay-malay patuloy lang sa paghahanap buhay. Ang hindi niya alam ay sa bawat ulam na pinapautang niya, mas lalo lang siyang nahuhulog sa kwento na hindi niya kailanman inakalang magiging kanya. At dito nagsisimula ang lahat. Break muna. Tanghali na. Sumipol ang foreman at parang sabay-sabay na bumagsak ang pagod sa katawan ng mga trabahador. Inilapag ni Ethan ang bakal na hawak niya at tinubad ang guwantes. Basa na naman ang pawis ang likod ng t-shirt niya, pero sanay na siya roon. Masanay kasi sa malamig na aircon ng opisina na dati niyang tinatambayan. Ethan, sabay ka na sa amin. Ayan ang katrabaho niyang si Marco. Baka maubos na naman tayo ng ulam dun sa karinderya. Tumango si Ethan. Oo, gutom na rin ako. Habang naglalakad sila pababa ng gusali, napatingin siya sa mga kamay niya. May kalyo, may gasgas, at hindi mawawala ang bahid ng semento. Ngumiti siya ng bahagya. Kung may makakakita lang sa kanya ngayon, nakilala siya noon, tiyak hindi siya makikilala ng mga ito. Pre, Untag ni Marco habang naglalakad. ilang buwan ka na rin dito, di ba? Yeah, mag-iisang taon na. Natawa si Marco at bahagyang napailing. Ang tahimik mo pa rin. Pinag-uusapan ka na nga ng iba. Parang may tinatago ka raw. Na-intimidate sila sa'yo. Inglesero ka kasi. Ngumiti lang si Ethan. Hindi niya alam kung anong dapat isagot. Sa loob ng halos isang taon ng pagtatrabaho niya sa construction, ay marami na rin naman siyang nakilala at nakasama. Sadyang nag-iingat lang siyang walang ibang makaalam ng tinatago niya. Ganto lang talaga ako. Masani na kayo. Tipid niyang sagot. Hindi niya pwedeng sabihin ng totoo. Hindi niya pwedeng sabihin na siyang may-ari ng kumpanyang nagpapasahod sa kanila. Na siyang pumipirma ng kontrata at hindi lang basta humahawak ng martilyo sa site. Pinili niyang manahimik dahil sa katahimikang yon. Unang beses niyang naramdaman ang pagiging normal. Pagdating nila sa karinderya, naroon ang pamilyar na eksena. Hi, eto na naman kami Inday Toppings. Luna, ang ganda mo ngayon . Araw-araw naman. Sagot ng babae. Mabilis at walang preno. Tumigil ang mga paa ni Ethan sandali. Hindi niya alam kung bakit, pero palaging ganito ang pakiramdam niya tuwing nakikita niya si Luna. Parang humihinto ang mundo sa mga sandaling yon. Ethan, bilisan mo. Baka maubusan ka na naman. Coming. Sagot niya. Habang nakapila, naririnig niya ang boses ni Luna. Malinaw, buhay at parang musika sa gitna ng ingay. Hindi ko kasalanan kung gutom kayo. Kasalanan ng tiyan niyo yan. Grabe ka naman sa amin. Tawa ng isang lalaki. Grabe rin kayo kung umorder. Nang siya nang nasa harap, tumingala si Luna. Oh, heto na naman ang may mga outstanding balance. Nakangising wika nito sa kanya. Hey, I told you, I'll pay. Natatawang sagot ni Ethan. Ya. Yan ang hirap sa'yo, Ethan . Ini-English mo ko para makalimutan ko yung utang mo. Sabay irap at kuha ng pinggan sa gilid. So, anong order mo ngayon, Mr. CEO? Natigilan at nanigas si Ethan sa kinatatayuan. Ha? Kulang na lang ay manlaki ang kanyang mga mata.
Joke lang. Tawa ni Luna. Mukha ka lang kasing boss minsan. Hindi pinapalata ni Ethan ang malalim niyang buntong hininga kasabay ng pagbagsak ng mga balikat. Do I? Tanong niya. Pilit pa rin tinatago ang kaba. Oo, yung face card mo kasi para kang lumalabas sa libro. Alam mo yun? Yung mga gwapong bida ron? Sagot niya habang nagsasandok. Kinagat ni Ethan ang pang-ibabang labi upang pigilan ang usbong ng ngiti sa labi. Pero hindi siya nagtagumpay. Is that your way of saying na gwapo ako? Si Luna naman ngayon ang hindi nakapagsalita. Ramdam niya ang biglang pagangat ng lahat ng dugo niya sa muka. Minudo ulit? Pag-iba ng babae sa usapan. Yes. Sagot niya. Your menudo is my favorite. Wow! Kahit si Tia Baby talagang nagluto niyan. Kahit na. Espesyal ang menudo niyo. Lalo na kapag ikaw nagsiserve sa akin. Sagot niya na hindi nagbibiro. Sandaling natahimik si Luna. Tsaka pagak na tumawa. Sige na nga, ang galing mo ng mambola. Hihingi ka lang naman ng extra ulam at sabaw. Natawa si Ethan. Hindi dahil totoong binubola niya si Luna, kundi dahil totoo rin namang hihingi nga siya ng extra. Yes, please. Naupo si Ethan sa plastic na silya sa katabi lang ni Marco. Pre, Bulong nito. crush mo yata si Luna. No, Sagot niya agad. she's just kind. Mabait din naman kami sa'yo bro. Pero iba talaga ang ngiti mo pag kay Luna. Umiling si Ethan at sinenyasan si Marco na kumain na lang. Gutom lang yan bro. Habang kumakain, palihim siyang napatingin kay Luna. Nakita niya kung paano ito huminto sandali. Huminga ng malalim, tsaka muling ngumiti bago sumagot sa susunod na customer. May sandaling hindi ito nakatingin sa kanila at doon niya nakita ang pagod. You don't show it, Isip niya. but I see it. Luna! Pahinga ka muna! Okay lang po. Sagot ni Luna. Konti na lang to. Stubborn. Bulong niya sa sarili. Matapos kumain, tumayo siya at nilapitan si Luna. Luna, can I talk to you for a second? Sure, tungkol saan ba? Sagot niya. Mabilis lang marami pa akong gagawin eh. Pumunta sila sa isang sulok kung saan malayo sa ibang customer na kumakain. Gusto ko lang mag-thank you ulit. Sobrang bait mo sa amin ng mga katrabaho ko. Ano ka ba? Akala ko naman kung ano nung bagong sasabihin mo. Natatawang sagot niya. Ilang beses mo na yung sinabi. I know, but still. Tumingin si Luna sa kanya. Bakit ba parang big deal sa'yo? Trabaho ko naman yun. Hindi agad siya sumagot. Because not everyone does what you do. Ha? Ang alin? Kunot noo niya. Ang magbigay ng ulam? Ang magbigay. Kasi kung tutuusin ay, hindi mo naman kami kakilala talaga. Pero kahit kailan, hindi ka nagdamot na pagbigyan kami. Lalo na kapag walang-wala talaga kami. Ngumiti si Luna, pero may bahid ng lungkot ang kanyang mga mata. Ganito lang talaga ako, Ethan. Masanay ka na. Why? Tanong niya. Hindi na napigilan ang sarili. Nagkibit balikat si Luna. Kasi alam ko yung pakiramdam ng walang-wala ka. Tapos wala rin gustong magbigay sa'yo. Parang may kumurot sa dibdib ni Ethan. Anyway, dagdag ni Luna. Mabilis na binawi ang emosyon. Utang naman yan hindi yan libre. I'll pay. Sagot niya. I promise. Alam ko. Sabi niya, kapag hindi ka talaga nagbayad, ipopost kita sa Facebook. Oh, I'll send you a friend request din. Para naman makita ko. Napangiti siya.
Hindi siya ma-social media na tao pero mukhang kailangan niyang malaman ang pasikot-sikot noon para kay Luna. Tumawa lang ang babae at nagpaalam ng babalik sa ginagawa. Bumalik ang ingay ng construction site sa tenga niya pero sa isip niya, iisa lang ang bumabalik, ang boses ni Luna. Kinagabihan, nakaupo si Ethan mag-isa sa maliit na inuupahan niyang kwarto. Tumunog ang phone niya dahil sa isang text. Sir, reminder, board meeting tomorrow 9 a.m. Napatingin siya sa helmet na nakapatong sa mesa. Bumuntong hininga siya at nagtipa ng reply. I'll join via call. You can handle it, right? Ilang segundo lang ang lumipas nang tumunog muli ito. Sigurado po ba kayo, sir? Investors are asking for you. Huminga siya ng malalim. I'm exactly where I need to be. Ibinaba niya ang phone at huminga. Pumikit siya pero ang mukha ni Luna ang unang pumasok sa isip niya. Hindi ang boardroom, hindi ang milyon, hindi ang mga papeles. Dangerous. Bulong niya sa sarili. Hindi dahil mahirap ang babae, kundi dahil masyadong totoo ang babae. At sa mundong ginagalawa ni Ethan, ang pagiging totoo ang pinakamapanganib na bagay. Pagsara ng huling takip ng kaldero, tsaka lang tuluyang bumagsak ang pagod sa katawan ni Luna. Masakit ng balikat niya dahil sa buong araw na pagbabanat buto. Pakiramdam niya ay parang may nakapatong na mabigat na sako ng bigas sa kanyang likod. Namamanhid na rin ang mga daliri niya sa kakasandok maghapon at ramdam niya pa rin ang init ng kalan kahit matagal nang patay ang apoy. Dumikit na sa balat niya ang amoy ng toyo, bawang at mantika, klase ng amoy ng araw-araw niyang buhay. Tiya, ako na pong maghuhugas ng mga kaldero. Sabi niya habang inaayos ang apron. Sige iha, pero bilisan mo ha. Maglalaba pa tayo mamaya pag uwi. Tumango si Luna. Kahit sa loob-loob niya ay gusto na lang niyang umupo at ipahinga ang buong katawan. Pero sanay na siya. Sa loob ng 7 taon, bihira ang araw na nakauwi siyang walang iniintinding gawain. Isa-isang sinimula ni Luna ang mga hugasin sa lababo. Mabigat ang kalderong pinaglutuan ng sinigang at halos kailangan niyang gamitin ang buong lakas niya para buhatin yon. Dumaloy ang tubig sa kaldero, humalo sa mantika at tira-tirang sabaw. Habang nagkikiskisa ng bakal at espongha, naglalakbay ang isip niya kung saan-saan. Gaya ng palagi. Sa construction site sa tapat ng karinderya, sa mga trabahador na nag-aagawan ng upuan, at sa mga boses na sanay na siyang pakinggan. At ang bukod tangi sa lahat, kay Ethan. Mabilis niyang iniling ang ulo, na para bang kaya nitong paalisin ang mga alaala sa ganoong paraan. Ano ba yan, Luna? Tama na. Pagkatapos maglinis, nagsara sila ng karinderya at naglakad pa uwi. Ilang kanto lang ang layo ng inuupahan nilang bahay. Maliit, luma, pero sapat para sa kanilang dalawa. Isang silid, isang kusina at banyo na minsan ay ayaw gumana ng gripo. Pagpasok pa lang sa bahay, agad nang naghubad ng tsinela si Luna at nagbihis ng lumang t-shirt at short. Hindi na niya ginagawang tingnan ang itsura sa harap ng salamin o kahit magsuklay man lang. Diretso agad siya sa sulok kung saan naroon ang palanggana. Binuksan niya ang gripo at nagsimulang mag-ipon ng tubig. Pinabula niyang sabon doon at sinimulan na ang paglalaba. Tahimik ang paligid. Walang ingay ng sasakyan. Walang sigawan ng trabahador. Kuliglig lang at lagaslas ng tubig ang kasama niya. Ilang saglit pa'y lumabas si Tia Baby mula sa silid. Lumapit ito sa kanya at pinanood ang ginagawa niyang pagkukusot ng damit. Luna! Biglang tawag ng tiyahin. Po. Ikaw ha, akala mo hindi ko kayo napapansin ni Ethan. Napahinto ang kamay ni Luna sa pagkukusot. Ano po bang meron kay Ethan? Kunot noon niyang tanong. Ay nako, wag mo na akong lokohin. Kita ko kung paano kang umiti pag andyan siya. Napailing si Luna at natawa.
Pare-pareho lang po ang ngiti ko sa lahat ng customer, tiya. Talaga ba? Balik ng tiyahin na may himigan ng halong biro sa boses. Malapit na tayong malugi, kakapautang at kakabigay mo ng ekstrang ulam at kanin kay Ethan, Pogi. Hindi po Depensa niya. Gutom lang talaga siya. Actually, lahat naman po sila gutom. Ngumiti si Tia Baby habang patuloy ang panunood kay Luna. Pero aminin mo, sa lahat ng trabahador na kumakain sa karinderya natin, siya lamang ang may kakaibang dating. Hindi sinasadya, tumigil sa Luna sa ginagawa at bahagyang napaisip. Kakaiba po saan? Tanong niya, hindi sigurado kung gugustuhin niyang sagot. Tahimik, disente, at saka parang may pinanggalingan. May pinanggalingan. Parang may humaplo sa dibdib ni Luna. Ang mga salitang yon, hindi masakit pero nakakabahala. Construction worker lang po siya, tiya, katulad ng iba. Mahinang sabi niya. Oo nga, sagot ng tiyahin. Pero minsan, ramdam mo naman kung sino yung parang may kakaibang mundo. Ewan ko, basta parang ganun yung nakikita ko sa batang iyon. Hindi na sumagot si Luna. Bumalik siya sa pagkukusot ng damit. Pero kahit anong pilit niyang wag nang isipin ang sinabi ng tiyahin, ay mas bumibigat lamang ang bahot galaw ng kamay niya. May ibang mundo. Sa isip niya, malinaw ang mundo niya. Karinderya, kusina, labada, utang, at bukas na pareho lang sa kahapon. At si Ethan? Wala naman siyang ibang alam tungkol sa lalaki, bukod sa pagiging tahimik, marespeto, palangiti, at hindi palasigaw. Sa dami ng lalaking dumadaan sa harap niya araw-araw, siya lang ang may kakaibang presensya. Hindi dahil gwapo, kundi dahil sa paraan ng pagtitig nito. Titig na para bang nakikita talaga siya. Hindi bilang tindera, hindi bilang babaeng nakikipag-asaran lamang sa mga customer, kundi bilang siya mismo, bilang Luna. Baka nadadala lang ako. Mabait lang talaga siya. Pagkatapos maglaba, nagsampay siya sa labas. Tumingala siya sa langit na kulay kahel at palubog na ang araw. Isa na namang araw ang lumipas na hindi niya namalayan. Nang matapos ang lahat, tsaka lang siya umupo sa gilid ng kama niya. Kinuha niyang luma at naghihingalo niyang cellphone. May basag ng screen nito at puro gasgas na ang gilid. Nagulat siya nang saktong tumunog ito. Napakunot ang noo niya. Binasa niyang lumabas na notification sa screen. Ethan Reyes added you as a friend? Nanlaki ang mga mata ni Luna kasabay ng pagsinghap. Ha? Mahina niyang bulong. Napaupo siya ng tuwid. Tumingin siya sa pinto na para bang anumang oras ay may makakahuli sa kanya. Bumalik ang tingin niya sa screen. Siya nga. Simple lang ang profile picture ni Ethan. Nakangiti, nakaputing t-shirt at hubog na hubog ang biloy sa magkabilang pisngi. Walang kahit anong makikita sa account ng lalaki, bukod sa nag-iisang picture na yon. Bago pa siya makapag-isip ng matino, tumunog ulit ang phone. Huminga siya ng malalim bago ito binuksan. Hi Luna. Sorry kung biglaan. Marco gave me your name. I hope that's okay. Napakurap siya matapos basahin ang mensahe ng lalaki. Hindi pa man siya tuluyang nakakasagot, ay muli itong tumunog. I was wondering, day off mo ba sa Sunday? Baka gusto mong lumabas. Kape lang, promise. Babayaran ko na rin ang utang ko. Napatawa siya ng mahina. Ito na naman siya sa walang katapusang utang. Pero kasabay ng tawa, hindi niya rin maiwasang makaramdam ng kakaibang kaba. Dahil aminin man niya o hindi lang ito simpleng pagkikita sa karinderya. Hindi lang ito basta trabaho. At hindi lang ito basta tungkol sa utang. Ito ay tungkol sa isang espasyo at pangyayaring hindi na niya kontrolado. Tumingin siya sa paligid ng kwarto. Makitid, may electric fan na maingay at lumang kurtina. Tumingin siya sa mga kamay niyang may kalyo
at may sugat na hindi pa tuluyang naghihilom. Buisit, anong gagawin ko sa lalaking to? Muling tumunog ang cellphone niya. If it's a no, okay lang. I just thought I'd ask. Napapikit sa Luna. Huminga siya ng malalim. Sa buong buhay niya, bihira siyang may piliin para sa sarili. Palaging may uunahin. Trabaho, responsibilidad, utang at si Tia Baby. Pero sa sandaling yon, may isang bahagi ng puso niya na pagod na sa pagiging praktikal. Isang beses lang, isang kape lang, isang sandali lang na hindi siya si Inday Toppings. Dahan-dahan siyang nag-type. Sunday lang po ang day off ko, pero kape lang ha. Strict po ang Tia Baby ko. Ilang segundong lumipas. Deal. Thank you, Luna. Napabagsak siya sa kama. Tinakpan niya ang mukha ng unan. Ano ba to? Kinikilig na bulong niya. Sa labas ng karinderya, sa likod ng pagod at responsibilidad, may isang paanyayang tahimik na kumakatok sa buhay ni Luna. At kahit ayaw niyang aminin, alam niyang simulan na naman ito ng isang kwentong posibleng mas mahirap kesa sa gutom. Ang kwento ng pag-asa. Hindi na muling nakatulog si Luna matapos mag-alas 5 ng umaga. Nakahiga siya sa kama, nakatagilid, nakaharap sa dingding na may bitak-bitak na pintura. Paulit-ulit niyang naririnig ang pag-ikot ng maingay at palyado ng electric fan. Pero sanay na siya roon. Sa kanyang tabi ay mahimbing pa rin ang tulog ni Tia Baby. Day off niya. Isang salitang bihira niyang masabi ng walang kasunod na pero hindi siya kinakabahan. Yun ang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Hindi siya kinakabahan. Nag-iisip lang. Nag-iisip kung bakit mas maaga siyang nagising. Kung bakit masyado niyang iniisip kung anong isusuot. Kung bakit paulit-ulit niyang binabasa ang huling mensahe ni Ethan. I'll be there at 8, promise. Hindi ako malilate. Bumangon si Luna at naupo sa gilid ng kama. Napatingin siya sa mga paa niyang may galos at peklat na matagal nang nariyan. Mga bakas ng araw-araw na trabaho. Tumayo siya at binuksan ang aparador. Wala namang nagbago. Pare-parehong damit. Lahat luma. Walang dahilan para magdalawang isip o mahirapang mamili kung ano ang dapat suotin. Pero heto siya. Nakatayo. Parang may malaking desisyon na kailangang gawin. Sa huli, pinili niya ang puting blouse na hindi masyadong manipis at hindi niya madalas isuot. Isinuot niya rin ang kupas na maong at tsinelas na hindi masakit sa paa. Hinawi niya ang buhok at tinali sa mababang ponytail. Wala siyang nilagay sa mukha ni pulbos o lipstick dahil wala naman siya ng mga bagay na ganon. At isa pa, magkakape lang naman. Magbabayad lang din ng utang si Ethan kaya makikipagkita. Kaya hindi ito espesyal. Paalala niya sa sarili. Pero kahit anong pilit niyang gawing ordinaryo ang araw na yun, may kakaibang kaba pa rin nakadikit sa dibdib niya. Paglabas niya ng bahay, naglakad siya hanggang kanto at naroon na nga si Ethan. Nakasandal ito sa motor. Hawak ang helmet. Suot ang simpleng t-shirt at pantalon. Malayo sa anyo ng pagiging trabahador na nakasanayan niyang makita. Bagong ligong lalaki at hindi pawisan. Hindi naka-safety shoes o kahit anong bakas ng semento sa katawan. At doon yung unang napansin na iba pala si Ethan kapag wala sa construction site o baka sadyang hindi lang siya sanay. Nang makita niya si Ethan, ngumiti ito. Hindi malaki ngunit hindi pilit. Na para bang sanay na sanay ito sa paghihintay. Good morning. Bati niya. Masyado ba akong maaga? Hindi. Sagot niya. Sakto lang. Nagkatinginan sila saglit at sabay na nagpalitan ng nahihiyang ngiti. Malayong malayo sa kung paano sila magbiruan at mag-asaran sa karinderya araw-araw. Sumakay si Luna sa motor at dahan-dahan naman yung pinaandar ni Ethan. Hindi mabilis, hindi rin mabagal. Sakto lang para hindi siya mangamba o matakot. Tahimik ang biyahe. Walang pilit na usapan o walang awkward na katahimikan. Para kay Luna, sapat niyang pakiramdam ng hangin sa mukha niya at ang ideyang wala siyang hinahabol na oras.
Pagdating nila sa cafe, bahagyang napahinto si Luna bago pumasok. Maliit lang ang lugar. May kahoy na mesa, mga lumang upuan, at mga halamang hindi niya alam ang pangalan. Amoy kape at tinapay ang sumalubong sa kanila. Walang aircon, kundi bentilador lang na umiikot sa kisame. Ang tahimik naman dito. Yun agad ang unang nasabi niya. Oo, Sagot nito. kaya gusto ko dito. Baka mahal dito ah. Huwag kang mag-alala, akong bahala sa'yo. Ang dami mo yatang pera. Sahod na ba? Tanging malutong na tawa lang ang sinagot ni Ethan sa babae. Umupo sila sa isang sulok. Medyo may distansya sa pagitan nila para hindi sila sobrang mailang sa isa't isa. So, bungad niya. Pilit na binabawi ang sarili sa pagiging awkward ng sitwasyon. Gusto mo na bang ilabas ko na ang mga listahan ng utang mo? Magkano lang bang babayaran mo? Ngumiti si Ethan at nilabas ang wallet. Lahat-lahat na. Sabi niya. Ayoko may utang sa first date. Natigilan si Luna. Date? Ulit niya, nakataas ang kilay. Tumikim naman si Ethan at umiwas ng tingin. Date. Friendly date. Mabilis niyang sagot. Napatawa siya ng mahina para pagtakpan ang hiyang nararamdaman. Hindi naman kumontra si Luna. Palihim lang siyang umiwas ng tingin para hindi mahalata ni Ethan ang kilig. Umorder na sila. Habang hinihintay ang kape, nagsimula muli ang katahimikan. Hindi yung nakakailang na klase, kundi yung parang may hinihintay lang na unang magsalita. Si Luna ang unang bumigay. Hindi ka pala masyadong nagsasalita kapag wala ka sa trabaho. Hindi talaga. Masanay akong makinig eh. Bakit? Nagkibit balikat si Ethan. Mas marami akong natututunan kapag tahimik ako. Napangiti si Luna. Ako kabaliktaran. Kapag hindi ako nagsalita, parang sasabog ako. Obviously, pero gusto ko yan. Muling napangiti si Luna sa sinabi ng lalaki. Sa totoo lang, hindi talaga ako sanay lumabas ng ganito. Nahihiyang pag-amin niya. Ganito? Oo, yung walang dala na responsibilidad. Walang pakialam sa oras. Walang iniisip kung may trabaho o gagawin pa mamaya. Tumingin si Ethan sa kanya. Tahimik lang. Simula kasi 18 ako, trabaho na agad. Hindi ko naranasan yung, normal? Normal? Oo, yung may oras ka para sa sarili mo. Yung pwede kang mapagod pero walang nag-aabang na gawain pag-uwi. Ayaw mo ba nun? Hindi ka ba masaya? Tanong niya. Hindi naman, pero minsan. Huminto siya sandali. Parang pakiramdam ko, wala akong buhay sa labas ng trabaho. Hindi agad sumagot si Ethan. Patuloy lamang siya sa pakikinig. Simula nang namatay ang mga magulang ko, parang dire-diretso na lang, walang pahinga, walang tanong kung gusto o kaya ko pa ba. Huminga siya ng malalim. Hindi ko naman sinisisi si Tia Baby, kundi dahil sa kanya baka wala na ako. Pero minsan, nakakapagod din palang maging matatag. Oo naman, tama ka. Nakakapagod talaga. Kaya sobra akong humahanga sa'yo kasi kinakaya mo. Tila merong humaplos sa puso ni Luna. Hindi siya tinanong kung paano namatay ang mga magulang niya. Hindi rin siya sinabihan na magiging okay ang lahat. Hindi rin siya pinayuhan. At doon niya napansin na hindi si Ethan ang tipo ng lalaking magsasalita para lang may masabi. Ikaw? Tanong niya pagkatapos ng ilang sandali. Anong buhay mo bago ka napunta sa construction? Bahagyang nagbagong ekspresyon ni Ethan. Napansin niyo ni Luna pero hindi na niya pinalaki pa. Baka lang hindi komportable ang lalaki na magkwento ng buhay niya. Nagtrabaho rin. Puro trabaho lang din.
Mas mahirap? Mas tahimik. Sagot niya pagkatapos mag-isip. Pero mas gusto ko itong ginagawa ko ngayon. Tinanggap ni Luna ang sagot kahit alam niyang hindi yun ang buong kwento. May pamilya ka? Meron, pero hindi ko sila kasama. Malapit ka sa kanila? Oo, hindi rin kami mayaman pero masaya ang pamilya namin. Sagot niya pero hindi tumitingin sa mata ng babae. Hindi na nagtanong pa si Luna. Masaya na siyang malaman na may masayang pamilya pa ang lalaki. Yun naman ang mahalaga dahil hindi lahat ng tao ay maswerteng binibiyayaan ng kumpleto at masayang pamilya. Dumating ang kape. Agad uminom si Luna at napapikit sandali. Masarap. Bulong niya. Mas masarap pa rin yung sa inyo. Sagot nito. Nako, wag mo nga akong bulahin. Hindi ako marunong mambola, Luna. At doon ay may kung anong humigpit sa dibdib ni Luna. Habang tumatagal ang oras, mas nagiging komportable sila sa isa't isa. Mas nagiging madali ang paghinga nila. Nagkwento lang si Luna ng tungkol sa karinderya, sa mga trabahador, sa mga araw na parang pare-pareho lang ang pangyayari. Pero kahit minsan, hindi niya nakita ang naiinip si Ethan. Ni hindi siya pinutol sa pagsasalita, ni hindi siya minadaling matapos. Tahimik lang na nakikinig si Ethan. Paminsan-minsan ay may maikling sagot, tumatawa o nagre-react sa sinasabi ni Luna. Hanggang sa hindi na nila namalayan pa ang oras. Paghatid ni Ethan kay Luna pa uwi, huminto sandali ang motor sa tapat ng bahay ng babae. Salamat. Sabi niya. Sa mga kwento mo. Salamat din sa pakikinig sa akin. Nagkatingin sila saglit at nagpalitan ng sinserong ngiti bago tuluyang nagpaalam muli sa isa't isa. Pagpasok ni Luna sa bahay, masaya siyang napaupo siya sa kama. Tahimik, pagod, pero magaan. Hindi niya alam kung ano si Ethan, kung anong buong pagkatao niya. Pero alam niya sa sarili na kung bibigyan siya ng pagkakataon, handa siyang mas kilalanin pa ang lalaki. Sa kabilang banda, hindi agad umandar si Ethan matapos bumaba ni Luna sa motor. Nanatili siyang nakaupo roon, hawak pa rin ng manibela. Nakatingin sa gate na dahan-dahang isinara ng babae. Walang pagmamadali, parang ayaw pa niyang tapusin ang sandaling yon. Tahimik ang kalsada, may batang tumatakbo sa kabilang dulo. May asong tumatahol sa di kalayuan at may tunog ng radyo mula sa isang bukas na bintana. Tila isang karaniwang hapon sa isang karaniwang lugar, pero hindi karaniwan ang pakiramdam sa dibdib niya. Huminga siya ng malalim bago tuluyang pinatakbo ang motor. Hindi niya nilingol ang bahay ni Luna. Alam niyang kapag ginawa niya yun, mas tatagal lang siya roon at hindi na yun ligtas. Habang binabagtas niya ang kalsada pa uwi, bumabalik sa isip niya ang bawat salitang sinabi ni Luna. Hindi niya sinubukang isa-isahin, pero kusa silang umaangat. Mga kwentong hindi niya hinihingi, pero binigay sa kanya ng buong-buo ng babae. Kung gaano ito kapagod, kung gaano kabigat ang responsibilidad, at kung paano mabuhay ng hindi humihinto kahit gusto mo nang magpahinga. Buong buhay ni Ethan ay lumaki siyang nakukuha kung ano man ang gustuhin. Nakapagtapos siya ng pag-aaral sa gusto niyang kurso at paaralan. Sanay siya sa mga numero, sa pagbuo ng mga desisyon, sa mga kontratang may malinaw na simula at katapusan. Pero ang mga kwento ni Luna, wala yung hangganan, walang resolusyon, patuloy lang, at hindi yun ang dahilan kung bakit hindi siya nagsalita ng higit sa kinakailangan. Pagdating niya sa inuupahan niyang lugar, agad siyang sinalubong ng katahimikan. Maliit ang kwarto, malinis pero walang personalidad. Isang kama, isang mesa, isang aparador, isang lalagyan ng helmet sa gilid, isang buhay na pansamantala. Inilapag niya ang susi at naupo sa gilid ng kama. Doon lang niya tuluyang naramdaman ang bigat sa balikat niya. Hindi yun pagod ng katawan.
Sanay na siya roon, kundi yun ay isang klase ng pagod na galing sa pagpipigil. Sa buong date, pinili niyang maging maingat. Hindi siya nagsisinungaling, pero hindi rin siya naging tapat. Ang mga sagot niyang, Puro trabaho lang din. Mas tahimik. O mas gusto ko tong ginagawa ko ngayon. lahat yun ay totoo, hindi nga lang kumpleto. Humiga siya at tumitig sa kisame. Sa gantong oras dati punong-puno lang schedule niya. Meetings, calls o emails. Pero ngayon, ang isip niya ay okupado ng isang babaeng sanay humawak ng sandok at magkwento ng buhay na walang palamuti. Bakit ganun, Luna? Ang dali para sa'yo magsabi ng totoo. Hindi humingi si Luna ng kahit ano. Hindi niya tinanong kung may plano ba siya sa buhay. Hindi niya inusisa kung bakit parang may laging distansya ang mga sagot niya. Tinanggap lang niya kung anong binigay sa kanya ni Ethan. At doon siya pinakakinabahan. Dahil alam ni Ethan ang mangyayari kapag nasanay ang isang tao sa presensya. Kapag naging komportable at kapag umasa. At alam din niya ang mangyayari kapag dumating ang oras ng katotohanan. Umupo siya at kinuha ang wallet. Binuksan niya ito at tinignan ang laman. Mga card na hindi niya kailanman inilalabas sa lugar kung saan naroon si Luna. 2 ID na parehong pangalan pero magkaibang buhay at pagkakakilala ng mga tao. Lalo na si Luna. Isinara niya yun agad. Hindi pa. Hindi pa ngayon. Hindi pa. Hindi pa habang umingiti pa siya sa tuwing kinakausap siya ni Luna na parang pantay lang sila. Hindi pa habang iniisip ng babaeng yun na pareho lang silang may hawak na buhay na kailangang pagtibayin araw-araw. Humiga siyang muli at pinikit ang mga mata. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, may isang taong hindi niya kailangang kontrolin. Hindi niya kailangang pasunurin. Hindi niya kailangang bayaran. At yun ang dahilan kung bakit siya natatakot. Hindi dahil mahirap ang mundo ni Luna, kundi dahil kapag nalaman ito ang totoo, maaaring hindi na siya tumingin sa kanya sa parehong paraan. At sa isip ni Ethan, mas mabigat pa yon kaysa sa anumang mundong iniwan niya pansamantala. Hindi agad nakatulog si Luna ng gabing yon. Nakahiga siya sa kama. Nakatingin sa kisame. Pinapakinggan ang mahinang hilik ni Tia Baby sa kabilang panig ng kurtinang nagsisilbing harang ng kanilang kwarto. Bukas ang bintana. May pumapasok na malamig na simoy ng hangin at dinig na dinig ang mga huni ng mga kuliglig. Mga tunog na sanay na siyang pakinggan gabi-gabi. Pero ngayon, hindi yun ang laman ng isip niya. Paulit-ulit na bumabalik ang mga sandali kanina. Ang ngiti ni Ethan habang naghihintay sa kanya. Ang tahimik na biyahe, ang kapeng pinagsaluhan nila, ang paraan ng pakikinig ng lalaki na parang walang minamadali, na para bang may espasyo ang bawat salita. Hindi naman yun espesyal, pilit niyang paalala sa sarili. Nagkape lang, nagbayad lang ng utang, normal na araw. Pero kahit ilang beses niyang ulitin yun sa isip, may bahagi pa rin ng dibdib niya na ayaw makinig. Pumikit siya, tsaka muling dumilat. Mauulit pa kaya yun? Magte-text pa kaya siya ulit? Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nakatitig sa dilim bago siya tuluyang dalawin ng antok. Isang mababaw at putol-putol na tulog. Luna! Hindi siya agad tumugon. Luna! Mas malakas ng tawag ni Tia Baby. Napakurap siya at saka napatingin sa mesa. Nasa harap niya ang pandesal at kape, pero malamig na ang tasa. Hindi man lang niya namalayang nakaupo na pala siya roon. Anak, tinatawag kita kanina pa. Sabi ng ginang habang nakakunot ang noo. Hindi ka ba natulog? Ha? Natulog naman po. Sagot ni Luna, pero kahit siya hindi kumbinsido sa sariling boses. Sigurado ka ba? Tingnan mo nga yung mga mata mo. Daig mo pang tagabantay ng mundo. Napangiti si Luna ng pilit. Napainom siya ng kape kahit sobra-sobra na ang kanyang kaba. Okay lang po ako, Tia. Medyo late lang nakatulog. Hindi na nag-usisa pa si Tia Baby.
Pero hindi na rin nawala ang tingin nito sa kanya na parang may hinahanap na sagot sa mga kilos niya. Pagkatapos ng almusal, umakyat si Luna para magbihis. Kinuha niyang pangkaraniwan niyang suot. Isang simpleng t-shirt at short. Pero natigilan ang kamay niya. Saglit siyang tumingin sa salamin. Parang wala namang bago. Pareho pa rin ang mukha niya. Pareho pa rin ang buhok na bahagyang magulo. Pero bigla siyang naging conscious sa lahat. Kung gaano kakupas ang damit at kung gaano kasimple ang itsura niya. Binitawan niya ang t-shirt at naghanap ng iba. Sa huli, pumili siya ng blouse na bihira niyang isuot. Hindi bago pero maayos. Maingat niyang sinuklay ang buhok at tinali ulit ng mas maayos kesa dati. Habang palabas na siya ng kwarto, huminto siya. "Tia!" Tawag niya mula sa itaas. "Oh, may lipstick po ba kayo?" Natahimik ang bahay ng ilang segundo. Parang may dumaan na anghel sa pagitan nilang dalawa. "Ha?" Tawang sagot ni Tia Baby. "Anong himalayan?" Bumaba si Luna. Bahagyang namumula ang pisngi. Kinuha ng ginangang isang lubang lipstick mula sa maliit na lalagyan. "Oh, eto." Sabi nito habang inaabot sa kanya. "Pero bakit bigla kang naghahanap niyan? Ano bang nangyari kahapon sa lakad mo? At sino palang kasama mo?" Wala po." Mabilis na sagot ni Luna. "Yung totoo." Naniningkit ang mga mata ni Tia Baby. "Parang may kakaiba sa'yo ah." Umiling lang si Luna at ngumiti. "Wala po talaga." Hindi na pinilit pa ng ginang si Luna pero halata ang ngiti nito. Yung klase ng ngiting may idea na sa nangyayari. "Bilisan mo na!" Sigaw nito pagkatapos. "Malilate na tayo!" Pagdating nila sa karinderya, hindi rin nakaligtas sa mga trabahador ang pagbabago kay Luna. "Oy Luna!" Tawag ng isa sa mga suki. "Parang ang fresh mo ngayon ah. May okasyon ba?" Dagdag ng isa pa na tumatawa. "Nako," sabat ng isa. "Baka may inspirasyon." Napailing si Luna habang nag-aayos ng mesa. "Tumigil nga kayo. Masama bang mag-ayos? Babae pa rin naman ako ah." Sabi niya, pero hindi niya mapigilang ngumiti. Habang abala siya sa paghahain at pakikipag-asaran, palihim ang sulyap niya sa kalsada. Sa bawat tunog ng motor, bahagya siyang napapalingon. Hindi niya alam kung anong hinihintay niya. Tanghali na pero wala pa rin si Ethan. Pilit niyang iniisip na normal lang yon, na baka may baon na pagkain kaya hindi na pumupunta sa karinderya. Ayaw na sana niyang isipin kaso hindi niya talaga matiis. Hanggang sa makita niya ulit si Marco na nakaupo sa isang sulok habang tahimik na kumakain. "Marco!" Tawag niya. Hindi pumasok si Ethan? Umangat ang tingin ng lalaki sa kanya. "Hindi eh. Masama raw pakiramdam, kagabi pa." Parang may kumurot sa dibdib ni Luna. Bakit hindi niya napansin yon? Maghapon silang magkasama. "Talaga?" Mahina niyang tanong. "Oo, sabi niya, magpapahinga muna siya." Tumango si Luna. Ganun ba?" Bumalik siya sa pwesto niya, pero hindi na siya mapakali. Sa unang pagkakataon, kinuha niya ang cellphone at nag-type ng mensahe. "Kumusta ka? Sabi ni Marco masama raw ang pakiramdam mo. Ingat ka." Matagal niyang tinitigan ng screen bago nilapag ang cellphone sa tabi ng mesa. Hindi naman siya umaasa sa reply. Pero lumipas na ang buong maghapon. Dumilim ang langit. Nagsara na ang karinderya. Wala talaga siyang natanggap na reply ni Ethan. Pag-uwi niya, muli niyang chinek ang cellphone. Wala pa rin. Nang gabing yun, nakahiga na naman siya sa kama habang hawak ang cellphone sa ibabaw ng kanyang dibdib. Hindi niya alam kung ilang beses na siyang nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Hindi siya galit. Hindi rin siya nagtatampo.
nag-aalala lang. At sa gitna ng katahimikan, doon niya unang inamin sa sarili ang isang bagay na hindi niya inaasahang mararamdaman matapos ang isang simpleng kape nilang dalawa. Na umaasa na siya. Sa kabilang banda naman, hindi rin agad dinalaw ng antok si Ethan nung gabing yon. Nakahiga siya sa kama ng inuupahan niyang kwarto. Nakatitig sa kisame. Tahimik ang paligid. Walang kahit anong nakakabinging tunog sa paligid. Walang kausap o mga tawag na kailangang sagutin. Pero ang isip niya ay punong-puno ng laman. Kung tutuusin na isang umaga lang yon, isang kape, isang sandaling pahinga mula sa kani-kanilang buhay. At gayon pa man, hindi na yon mabitawan ng isip niya. Iniisip niya si Luna, kung paano ito ngumiti kapag nagkukwento, kung paano ito humihinto kapag may mabigat na alaala, at kung paano niya tinanggap ang katahimikan ni Ethan na parang sapat na yon. Kinabukasan, maaga siyang nagising. May kakaibang sigla siyang nararamdaman habang nagbibihis. Hindi niya alam kung matatawag ba yung excitement o pag-aasam, pero malinaw ang isang bagay. Gusto niyang makita ulit si Luna, kahit saglit lang, kahit sa karinderi lang. Hindi pa man siya tuluyang nakakaalis ng inuupahan niyang lugar, ay tumunog ang cellphone niya. "Sir, may problema po sa kumpanya. Kailangan po kayo agad dito." Napapikit siya at huminga ng malalim. Sige, papunta na ako. At tulad ng inaasahan, nalunod siya sa dami ng problema ang kailangang ayusin sa kumpanya. Tinadad siya ng napakaraming trabaho. Sunod-sunod na meetings, mga tawag na hindi pwedeng ipagpaliban, mga desisyong kailangan ng pirma niya. Halos hindi niya namalayan ang oras. Ilang beses niyang nadampot ang cellphone niya, pero sa bawat pagkakataon, may bagong isyong kailangang asikasuhin. Hanggang sa dumating si Talia, ang isa sa mga board of directors na kababata niya at matagal nang nagkakagusto sa kanya. Diretso itong pumasok sa opisina niya. Walang kahit isang katok. "Ethan!" Bungad nito. "Kumain tayo mamaya." Hindi siya tumingala. Hindi pwede, Talia. Marami pa akong trabaho. "Come on, Ethan. Kailan ka pa naging ganito ka-busy?" Tanong nito. Bahagyang may ngiti. "Itigil mo na kasi ang pagtatrabaho mo sa site. You're not belong there. Dito ka sa opisina na babagay." Napahinto ang kamay ni Ethan. Talia, I don't need your goddamn opinion right now. "Bakit ba kasi ang tigas ng ulo mo? Don't tell me. May nagugustuhan ka ron." Sagot nito. Mas seryoso na ang tono. "Come back to your senses, Ethan. Alam mo naman mas kailangan ka ng kumpanya kaysa sa kahit anong experiment mo ngayon." Hindi na siya sumagot. Hindi dahil wala siyang sasabihin, pero dahil alam niyang may mga usaping mas mabuting ipagpaliban, lalo na kung may isang mukha na paulit-ulit na pumapasok sa isip niya. Pagsapit ng gabi, tsaka lang siya nagkaroon ng sandaling katahimikan. Doon niya napansin ang unread message sa cellphone niya mula kay Luna. "Kumusta ka? Sabi ni Marco masama raw ang pakiramdam mo. Ingat ka." Matagal niyang tinitigan ang screen. Isang simpleng mensahe lang yon, pero tila nabura ang pagod niya sa maghapon. Pero sa kabila ng lahat ng nararamdaman niya, tinamaan din siya ng malupit na konsensya. Hindi ko man lang nasagot. Bulong niya at ngumuso. Pagod ang katawan niya. Mabigat ang ulo niya. May bahagi ng sarili niyang gustong ipagpaliban ng lahat at matulog na lang. Pero may isang bagay siyang hindi kayang baliwalain. Kinuha niya ang susi at lumabas. Tahimik ng bahay ni Luna nang makarating si Ethan. Madilim ang paligid. Iisa lang ang ilaw na bukas sa loob. Tumigil siya sa harap ng gate at nag-atubili sandali. Hating gabi na. Baka mahimbing ng tulog ng dalaga. At isa pa, baka kung anong isipin ng tiyahin ni Luna. Normal lang bang pumunta sa bahay ng babae ng gantong oras? Pero nandito na siya. Sayang naman kung lilipas ang araw na hindi man lang niya nakita o nasilayan si Luna.
Kaya naman humugot siya ng lakas ng loob. Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga bago maingat na kumatok. Sa loob ng bahay, patulog na sana si Luna nang marinig niyang mahinang tunog. Napadilat siya at umupo sa kama. Sandaling nag-aalinlangan bago siya tumayo at sumilip sa bintana. At doon siya napatigil. Si Ethan, nakatayo sa labas. Hawak ang helmet. Bahagyang nakayuko. Parang may dinadalang pagod na hindi lang galing sa katawan. Mabilis siyang bumaba at binuksan ang gate. Ethan? Gulat ngunit pabulong niyang tanong. Anong ginagawa mo rito? Anong nangyari? Pasensya na. Hindi ako nakareply kanina. Sobrang sama ng pakiramdam ko. Bago pa siya makasagot, bumukas ang ilaw sa loob ng bahay. Luna! Tawag nito. May tao ba? Lumabas si Tia Baby na mukhang inaantok na, pero nang makita si Ethan ay bahagya itong napahinto at nagising ang diwa. Ay! Sabi nito. Ikaw pala yan, Ethan Pogi! Tumangos si Ethan at bahagyang ngumiti. Magandang gabi po, Tia. Sinipat siya ng ginang mula ulo hanggang paa. Hindi bilang estranghero, kundi bilang isang taong kilala na. Pero ngayon lang dumating sa gantong oras. Gabing-gabi ka na! Sabi nito habang makahulugang sumusulyap kay Luna. May kailangan ka ba? Saglit na nagkatinginan, sina Ethan at Luna. Gusto ko lang po sanang humingi ng pasensya kay Luna. Matapang niyang sagot. Hindi ko nasagot ang text niya. Matagal ko siyang pinaghintay. Ayoko mag-isip siya ng kung ano-ano. Tahimik lang si Luna pero sobrang lakas ng pintig ng dibdib niya. Hindi siya sanay makarinig ng gantong paliwanag at hindi rin siya umaasa lalo na't wala naman siyang karapatan kay Ethan. Wala naman silang pananagutan sa isa't isa. Huminga ng marahan si Tia Baby bago ngumiti. Sige, sabi nito. Hindi na kita papapasukin sa bahay ko. Sa susunod na gusto mong puntahan at makasama si Luna, agapan mo. Umuwi ka na at may trabaho ka pa rin bukas. Tumangos si Ethan at bahagyang yumuko bilang paggalang. Opo, salamat po, Tia. Hindi na nagsalita pa si Tia Baby. Sinara nito ang pinto ng dahan-dahan. Naiwan sa labas si Ethan. Hawak pa rin ng helmet. Habang si Luna naman ay tila napako ang mga paa sa sahig. Saglit silang nagkatinginan sa pagitan ng gate. Walang yakap, walang pangakong binitawan. Wala ni isang salitang sinambit. Pero may mga bagay na hindi na kailangang sabihin. Mag-ingat ka. Mahina niyang sabi. Tumangos si Ethan. Ikaw rin. Magpahinga ka ng maayos. At doon nagtapos ang lahat. Hindi sa simula at hindi rin sa wakas, kundi sa isang gitnang bahagi na pareho nilang alam na mas delikado pa kaysa alinman sa dalawa. Tahimik na pinatakbo ni Ethan ang motor palayo. Sa loob ng bahay, sandaling nanatiling nakatayo si Luna sa may pinto. Ramdam pa rin niya ang presensya ng lalaki kahit wala na ito roon. Mabagal siyang huminga tsaka sinara ang pinto. Pagbalik niya sa kama, muling napunta ang tingin niya sa cellphone na hawak pa rin niya. Wala pa ring bagong mensahe. Pero ngayon, hindi na yun ang mahalaga. Dahil sa gabing yun, alam niyang may puwang nasa puso niyang hindi na niya kayang isara. Hindi napansin ni Luna kung kailan nagsimulang magbago ang takbo ng mga araw niya. Kung tutuusin, pareho pa rin naman sa dating ginagawa niya. Gumigising ng maaga, tumutulong sa karinderya, nag-aayos ng mga mesa, nagsisilbi ng pagkain sa mga suki. Pareho pa rin ang init ng kalan, ang amoy ng pritong ulam at ang tunog ng kutsarang tumatama sa pinggan. Pero may mga sandaling nahuhuli niya ang sarili na napapangiti kahit walang dahilan. May mga pagkakataong bigla na lang siyang napapatingin sa cellphone, umaasang may bagong mensahe. May mga gabing mas mahirap makatulog, hindi dahil sa pagod, kundi dahil may isang pangalan na paulit-ulit bumabalik sa isip niya. Si Ethan.
Hindi sila palaging magkasama, pero naroon ang presensya nito. Sa bawat simpleng tanong kung kumain na ba siya, sa bawat paalala na mag-ingat, sa bawat pagdaan nito sa karinderya kahit sandali lang. Minsan kakain, minsan tatambay, minsan uupo lang at manunood habang abala siya sa trabaho. At sa bawat araw na lumilipas, unti-unting nabubuo ang isang katahimikang hindi na nakakailang. Isang katahimikang may kasamang pag-unawa. Hanggang sa isang linggo ng umaga. Luna. Marahang tawag ni Ethan sa telepono. Libre ka ba ngayon? Nasa harap siya ng salamin at may hawak na suklay. Natigilan ng kamay niya. Bakit? Tanong niya. Pilit na ginagawang mahinahon ng boses sa kabila ng bilis ng tibok ng puso. Gusto sana kitang isama magsimba ngayon. Kung okay lang. Parang may bahagyang humigpit sa dibdib ni Luna. Hindi yun basta simpleng paanyaya lang. May bigatang salitang simbahan. May kahulugan yun para sa kanya. Saglit siyang natahimik. Oo. Sagot niya sa huli. Okay lang. Maaga siyang dumating sa simbahan. Nakatayo si Ethan sa labas. Naka-long sleeves na puti, maayos ang buhok at diretso ang tindig. Hindi siya mukhang naiinip o nagmamadali sa paghihintay. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, bahagya itong ngumiti. Hindi malaki, hindi pilit, kundi yung ngiting may tahimik na tuwa. Simple lang ang suot ni Luna. Isang lumang dress na hanggang tuhod na mapusyaw ang kulay. Hindi bago pero alam mong sobrang iningatan. Maayos ang pagkakatali ng kanyang buhok. May konting lipstick sa labi na hiniram para kay Tia Baby. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang kinabahan. Sorry, pinaghintay ba kita? Kinagat ni Luna ang pang-ibabang labi. Okay lang, walang problema sa akin kahit gaano pa yun katagal. Pabirong umirap si Luna sa banat ng lalaki. Hindi kalaunan ay inaya na niya si Ethan pumasok ng simbahan. Tahimik ang misa. Magkatabi silang nakaupo. Walang hawakan ng kamay, walang bulungan. Pero paminsan-minsan ay nagkakasabay ang kanilang pagyuko sa panalangin, ang pagtingin sa altar at ang paghinga. Sa gitna ng katahimikan, may isang bagay na malinaw kay Luna. Payapa ang pakiramdam niya, parang ligtas. Pagkatapos ng misa, hindi agad sila umuwi. Kain tayo. Aya ni Ethan. May alam akong lugar. Isang maliit na restaurant lang yon. Hindi mamahalin pero malinis at maraming tao. Kumain sila ng parang hawak nilang sariling oras. Nagkwentuhan tungkol sa trabaho, sa mga ganap sa karinderya at sa mga simpleng bagay, mga simpleng usapan lang. Walang tanong na masyadong malalim. Hanggang sa matapos ang pagkain. May pupuntahan pa tayo. Napakunot noo si Luna. Saan? Ngumiti ang lalaki at hindi na nagsalita. Hanggang sa nakarating sila sa isang mall. Ethan, agad niyang sabi ng mapagtanto niya. Bakit tayo nandito? Hindi siya pinansin ng lalaki. Sa halip, hinawakan siya nito sa braso at dinala sa isang stall ng mga damit. Sige na, pumili ka na. Napaatras siya. Huwag na, hindi ko kailangan yan. Luna. Marahan pero matatagang boses ng lalaki. Gusto ko. Pero ang mahal, sayang lang ang pera mo. Huminto si Ethan sa harap niya at tumingin ng diretsyo sa mga mata niya. Walang sayang kung para sa'yo. Parang may humaplo sa dibdib ni Luna. Isang pakiramdam na pinaghalo ang tuwa at kilig. Sa huli pumili siya. Nung unay isa lang sana hanggang sa naging 2, 3 at marami pa. Hanggang nasa napunta sila sa makeup store. Ayoko. Mahina niyang sabi. Hindi ko yan kailangan. Ngumiti si Ethan.
Hindi mo kailangan. Pero deserve mo. Pagkatapos nilang mamili sa mall, akala ni Luna ay doon na matatapos ang araw nila ni Ethan. Ngunit mali pala siya dahil ang totoo ay doon pa lang ito magsisimula. May konting oras ka pa ba? Tanong nito habang naglalakad sila palabas ng gusali. Gusto ko lang sanang maglakad-lakad pa roon sa park. Tinuro niyang parke na di kalayuan. Saglit na nag-isip sa Luna, tsaka tumango. Sige. Tahimik ang parke nang makarating sila. Hapon na at ang araw ay unti-unti nang lumulubog. May mga batang naglalaro sa di kalayuan. May matatandang nakaupo sa mga bangko. At may magkasintahang magkahawak kamay na tila walang iniindang oras. Naglakad sila ng magkatabi sa gilid ng daan. Walang pagsasalita nung una. Tila ba nagpapakiramdaman lang. Ang tanging maririnig ay ang yabag na kanilang mga paa at ang mahinang huni ng mga ibon. Napansin ni Luna na mas tahimik si Ethan kesa kanina. Okay ka lang? Huminto si Ethan. Huminga muna siya ng malalim bago tumingin sa kanya. Luna. Tawag niya sa seryosong ngunit kinakabahang tinig. May gusto akong sabihin sa'yo. Parang may humigpit sa dibdib ni Luna. Bigla siyang kinabahan pero hindi siya umiwas ng tingin. Ano yun? Sandaling tumingin si Ethan sa paligid. Saka muling binalik ang tingin sa kanya. Walang ngiti sa labi nito ngayon. Pero naroon ang katapatan sa mga mata. Wala to sa plano ko ngayong araw. But since we're here. Simula niya. Ano ba yun, Ethan? Sa totoo lang, Luna. Hindi rin ako sigurado kung kailan nagsimula. Huminto siya sandali. Parang inaayos sa mga salitang matagal nang nag-ipon sa dibdib niya. Pero sa bawat araw na dumadaan ako sa karinderya at nakikita ko kung gaano ka magsumikap sa pagtatrabaho sa kabila ng pagod mo. Kung paano ka magbigay sa ibang tao kahit ikaw mismo. Wala nang matira para sa sarili mo. At sa bawat sandaling magkasama tayo, mas nagiging malinaw sa akin ang lahat ng nararamdaman ko para sa'yo. Marahas na nilulunok ni Luna ang laway niya. Hindi siya makapagsalita. May gusto ako sa'yo, Luna. Diretso niyang sabi, walang paligoy-ligoy at walang arte. Hindi dahil naawa ako. Hindi dahil gusto ko magpabida. Gusto kita dahil ikaw ka. At dahil sa ngiti mong hindi mo namamalahin na ginagawa mong mas maganang araw ko. Tahimik lang si Luna. Ramdam niyang bigat ng bawat salita. Ethan. Mahina niyang sabi. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Ngumiti si Ethan. Okay lang. Hindi ako humihingi ng sagot ngayon. Lumapit siya ng bahagya. Pero siguradong may sapat na distansya para sa pagitan nila. Gusto ko lang na alam mo dahil ayokong maguluhan ka sa paraan ng pakikitungo ko sa'yo. At kung sakaling wala kang maramdaman pabalik, tatanggapin ko. Tumitig sa Luna sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang kaba sa mga mata ng lalaki. Ang kaba ng taong handang masaktan, pero piniling maging tapat. Hindi sa wala akong nararamdaman, Ethan. Bigla niyang sabi, halos pabulong. Napatingin si Ethan sa kanya. May nararamdaman din ako. Dagdag niya. Nanginginig ang boses. Hindi ko lang alam kung paano ko haharapin dahil hindi ako sanay na may pumipili sa akin. May katahimikan sa pagitan nila pero hindi na yun nakakailang. Sa halip ay para yung mahigpit na yakap sa kaluluwa nila. Ngumiti si Ethan, mas maliwanag at mas maaliwalas kesa kanina. Pwede naman nating dahan-dahanin. Wala akong balak magmadali. Pero gusto kong formal na magpaalam kay Tia Baby.
Kung anong gusto mo at kung anong makakabuti, Ethan, ayos lang sa akin. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Hindi pa rin magkahawak ang kamay nila, pero mas malapit na ang pagitan. At sa bawat hakbang, mas malinaw kay Luna na may nagsisimula. Hindi man maging perpekto, ang mahalagay sigurado at totoo. Kinabukasan, maagang gumising si Luna para tumulong sa karinderya. Pero iba ang kaba sa dibdib niya. Buong gabi siyang hindi mapakali. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mga salitang binitawan ni Ethan sa parke. At parang sagot sa lahat ng iniisip niya, bandang tanghali, dumating si Ethan. Tila may kakaiba sa pananamit nito. Parang formal at halatang pinag-isipan. May bitbit siyang supot ng prutas at mga grocery. Nang makita siya ni Tia Baby mula sa loob ng kusina, agad itong lumabas habang pinupunasan ang mga kamay gamit ang suot na apron. "Ay, iho! Andyan ka pala!" sabi ng matanda habang may papanuring tingin. "May kailangan ka ba?" Huminga ng malalim si Ethan. Tumayo siya ng diretso at bahagyang yumuko bilang paggalang. "Opo, Tia." Mahinahon niyang sagot. "Kung maaari po sana, may sasabihin po ako sa inyo." Napatingin si Luna mula sa likod ng counter. Kinakabahan siya. Parang biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Tumango si Tia Baby. "Halika, doon tayo sa loob." Sa harap ng maliit na lamesa sila naupo. Mabuti na lang at walang ibang customer. Si Ethan ay tuwid ang pagkakaupo. Nakapatong ang mga kamay sa tuhod. Si Tia Baby naman ay nakasandal ng bahagya. Seryoso ang muka. Yung tipong uri ng katahimikan na ramdam mong sinusukat ka. "Tia, matagal ko na pong pinag-isipan to." Tumingin siya ng diretsyo sa matanda. "May gusto po ako kay Luna." Diretso niyang sabi. "At gusto ko pong magpaalam kung maaari po ba akong umakyat ng ligaw sa kanya." Hindi agad nagsalita si Tia Baby. Sa halip, tinitigan niya si Ethan mula ulo hanggang paa. Parang binabasa ang buong pagkatao niya. "Alam mo ba ang pinapasok mo, iho? Hindi biro ang manligaw, lalo na sa batang yon." "Opo, Tia." Sagot agad ni Ethan. "Alam ko pong hindi madali i-handle si Luna. Alam ko rin pong marami na siyang pinagdaanan." Bahagyang umiling si Tia Baby. "Hindi siya sanay sa magagandang salita," sabi ng matanda. "Hindi rin siya sanay na inuuna. Madali siyang masaktan." "Kaya po ako nandito." Sagot ni Ethan. Hindi umaatras ang tingin. "Hindi ko po intensyong lokohin o paasahin siya. Kung sakali pong bigyan niyo ako ng pagkakataon, sisiguraduhin kong malinaw ang intensyon ko. Sa salita man at sa gawa." Saglit na tumahimik ang matanda. Parang may hinahalukay sa alaala. "Hindi kita tatanungin kung may pera ka. At hindi ko rin aalamin ang tungkol sa trabaho mo." Nagulat si Ethan pero patuloy siya sa pakikinig. "Ang itatanong ko, kaya mo bang ipaglaban ang batang yon kahit dumating ang panahong mahirap siyang mahalin?" Hindi nagdalawang isip si Ethan. "Opo." Mariin niyang sagot. "Hindi ko po sinasabing perpekto ako, pero sigurado akong araw-araw ko pong pipiliin si Luna." Matagal na tumahimik si Tia Baby. Sa wakas ay bumuntong hininga ito. "Kung ganon, papayagan kitang umakyat ka ng ligaw kay Luna. Pero tandaan mo, isang maling hakbang mo lang, ako mismong makakalaban mo." Bahagyang ngumiti si Ethan. May halong ginhawa at respeto. Pero sa kabila ng lahat ng yon, nangingibabaw ang konsensyang pilit niyang tinatago. "Salamat po, Tia. Hindi ko po sasayangin ang tiwala niyo." Pagkatapos nilang mag-usap, lumapit si Ethan kay Luna na halatang kinakabahan. Tumingin si Ethan sa kanya at bahagyang ngumiti. "Nagpaalam na ako. May basbas na ako ni Tia Baby. Formal na akong nanliligaw sa'yo.
Hindi agad nakasagot si Luna. Pero sa mga mata niya ay merong ningning. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asa. At sa gilid, tahimik na pinagmamasdan sila ni Tia Baby. Umaasang sa pagkakataong ito, ang pag-ibig na papasok sa buhay ng pamangkin niya ay hindi panandalian, kundi mananatili. May mga araw na gusto ni Lunang maging matapang. Hindi yung tapang na maingay o palaban, kundi yung tahimik na lakas ng loob na kayang gumawa ng isang bagay kahit may kaba sa dibdib. Kaya ng araw na yon matapos ang tanghalian sa karinderya, nagpasya siyang sorpresahin si Ethan. Maaga niyang tinapos sa mga gawain sa karinderya at nagpaalam kay Tia Baby. Gumawa siya ng malutong na turon na tamang-tamang tamis ng saging at langka. Paborito raw yun ni Ethan. Minsang nasabi nito habang nagkikwentuhan sila. Naglagay pa siya ng maliit na note sa loob ng lalagyan. Simple lang ang suot niya, puting t-shirt maong na short na binili niya nung nakaraan lang. Habang naglalakad siya papunta sa site, may huminto sa di kalayuan na isang itim na sasakyan. Bumukas ang pinto at bumabaro ng isang maganda at matangkad na babae. Ito pa lang ang unang beses na nakita niya ang babae sa harap ng ginagawang gusali. Hindi yun pamilyar sa kanya. Ngunit mukhang hindi na nito kailangan pang ipakilala ng sarili. Nagsasalitang formal niya mula ulo hanggang paa. Napakapulido't elegante. Ang damit nito ay may eksaktong yakap sa katawan. Ang bagay mula pa sa kilalang brand at ang alas ay kumikislap sa ilalim ng araw na tila ba sanay sa mga matang tumitingin. Napahinto si Luna. Hindi niya sinasadyang titigan pero parang hinihilang paningin niya pabalik. At nang magtamang kanilang mga mata, ramdam niyang pinisadahan siya ng tingin ng babae mula ulo hanggang paa. Hindi niya namalayang hinaplos niya ang laylayan ng t-shirt niya. Biglang parang mas naging halata ang pagiging simple ng kanyang suot. Biglang parang may mali o kulang. May kumurot sa dibdib niya, pero ngumiti pa rin siya sa kabila ng pagiging hindi komportable. Isang maliit, pilit pero magalang na ngiti. Ngunit hindi gumanti ng ngiti ang dalaga. Sa halip ay tumalikod ito at nauna nang pumasok sa site. Sumunod si Luna na ilang hakbang lang ang pagitan at doon niya nakita si Ethan. Abala ito, may kausap na manggagawa. Pawisan pero parang wala sa presensya nito ang pagod sa trabaho. Gusto sana niyang tawagin ito. Gusto niya sana ngumiti at iangat ang lalagyan ng turon. Pero naunahan siya ng babae. Lumapit ito kay Ethan at halatang nagulat si Ethan sa presensya nito. Talia, anong ginagawa mo rito? Talia, yun palang pangalan ng magandang babae. Matamis na ngumiti si Talia at kumaway sa lalaki. Napadaan lang, so naisipan ko na ring dalhan ka ng merienda. Look, your favorite. Inabot nito ang isang paper bag na may tatak ng kilalang restaurant. Kita agad ang kaibahan nito sa dala ni Luna. Presentasyon pa lang, ramdam na niya. Nakita yun ni Luna. Parang may biglang bumigat sa mga paa niya. Abala sa pag-uusap si Talia at Ethan. Hindi niya marinig ang eksaktong sinasabi. Pero sapat na ang kilos, ang lapit, ang kumpiyansa, ang pamilyar na pagtayo ni Talia sa tabi ni Ethan. Unti-unting binababa ni Luna ang tingin niya. Sa hawak niyang lalagyan. Sa turo na siya mismo ang gumawa. Bigla siyang nanliit. Parang sa isang iglap, lahat ng lakas ng loob na inipon niya mula umagay na ubos. Hindi siya galit. Hindi rin niya alam kung selos ba yun o hiya. Siguro pareho. O baka insecurity lang. Yung matagal na niyang kinikimkim na ngayon lang muling nagising. Nagpasya siyang wag nilang lumapit. Tahimik siyang tumalikod at naglakad palayo. Pabalik sa direksyong pinanggagalingan niya. Pero habang naglalakad, nakasalubong niya si Marco. Uy, Luna! Nabigay mo na ba yung merienda kay Ethan? Sandaling huminto si Luna. Tumingin siya sa hawak niyang lalagyan at saka matamlay na umiling. Ngumiti siya pero hindi umabot sa mga mata. Mukhang busog na siya eh. Mahina niyang sabi. Say na lang to.
Hindi na siya naghintay ng sagot. Naglakad na siya palabas ng site. Hanggang sa makabalik sa karinderya. Masama at mabigat ang dibdib niya. Hindi siya sigurado kung kanino siya masasaktan. Kay Ethan ba? Kay Talia? O sa sarili niyang biglang nakaramdam ng kakulangan? Tahimik ang karinderya ng gabing yun. Iilan lang ang mga tao at ang hangin ay may dalang mabigat na presensya dahil sa nakita ng dalaga nung hapon na yon. Maging si Tia Baby kanina pa pabalik-balik ang tingin sa kanya at nakikiramdam. Abala si Luna sa pag-ayos ng mesa nang huminto ang isang lalaki sa tapat niya. Si Ethan. Halatang pagod ito pero mas halata ang determinasyon sa mga mata niya. Parang may kailangang itama at hindi na pwedeng ipagpaliban. Luna. Napahinto siya pero hindi agad humarap. Anong kailangan mo? Tanong niya sa mahinahon ngunit may pagitan sa tinig. Lumapit si Ethan. Kanina pa kita hinahanap. Ang sabi ni Marco, nakita ka raw niya kanina sa site at may dala ka raw merienda para sa akin. Bakit hindi ko tumuloy? Hindi pa rin nagsasalita si Luna. Huminga ng malalim si Ethan. Saka nagsalita ng diretso. Gusto ko lang linawin sa'yo agad. Walang ibig sabihin yung nangyari kanina. Kung ano man yung nakita mo, wala lang yun, Luna. Walang ibang tao na dapat mong ikabahala. Humarap si Luna sa kanya. Hindi naman ako nagtatanong. Sagot niya pero may bahid na lambot. Pero kailangan kong sabihin. Kung may nakita ka man o kung may nararamdaman ka man, ayokong iuwi mo yun. Ayokong tapusin ang araw na to na may sama ka ng loob sa akin. Lumapit pa siya ng isang hakbang. Luna, ikaw lang. Ikaw lang gusto kong makasama pagkatapos ng trabaho. Ikaw lang hinahanap ko kapag tahimik ng paligid. At ikaw lang ang pinakamahalaga sa akin. Tahimik si Luna. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata. Sino siya? Tanong niya sa wakas. Yung babae kanina, nagdala rin ng pagkain sa'yo. Nanatiling nakatingin si Ethan sa kanya. Nag-iipon ito ng lakas ng loob para aminin kay Luna ang lahat ng katotohanan. Bumuga siya ng hangin at handa nang magsalita ng, Si Talia. Panimulang sabi niya. Isa siya sa mga... Tumunog ang cellphone niya. Napatingin siya sa screen. Kumunot ang noo. May halong pagkainis at pag-alala. Ilang segundo siyang nag-atubili bago muling tumingin kay Luna. Si Mama. Kailangan kong sagutin. Sandali lang. Tumango si Luna. Sige. Lumayo si Ethan at sinagot ang tawag. Tahimik lang si Luna habang naghihintay. Nakahawak sa gilid ng mesa. Hindi niya alam na sa sandaling yun, muntik nang sabihin ni Ethan ang totoo. Na hindi lang siya simpleng nagtatrabaho sa construction site. Na ang gusaling unti-unting tumatayo ay siya ring lihim na kinatatayuan ng katauhan niyang tinago. Pagbalik ni Ethan, mas magana ang mukha at damdamin ni Luna. Ayos na? Oo, pasensya na. Ngumiti si Luna at sa ngiting yun, tila tuluyang nawalang selos at inis na kanina pa niya pasan. Lumipas ang ilang buwan. Habang papalapit ang pagtatapos ng gusali, lalo ring tumibay ang pagitan nila. Mas naging madalas ang pag-uusap. Mas naging natural ang paghawak ng kamay. At mas malinaw ang damdaming pareho nilang hindi na kailangang banggitin. Sa bawat araw na nakikita ni Ethan ang ngiti ni Luna, lalo siyang napapaniwalang handa na ito. At sa bawat gabi, mas buo ang desisyon niyang sabihin na ang totoo. Ang lahat. Pakiramdam niya, sasagutin na siya ni Luna. Ngunit bago pa man niya magawa yon, dumating ang pinakamalaking problema. At sa pagkakataong ito, hindi niya kontrolado kung kailan at paano lalabas ang katotohanan. Tuluyan ang natapos ang gusaling matagal ding naging saksi sa araw-araw ni Luna. Sa pawis ng mga manggagawa, sa ingay ng bakal at semento, at sa tahimik ng mga sandaling doon niya
mas nakilala si Ethan. Sa halip, binalot na ito ng mga tauhang abala na lang sa pagbubuhat ng mga bagong gamit na gagamitin sa gusali. At ang malaking karatula na may nakalagay na grand opening na hindi niya kailanman inakalang magiging bahagi ng mundo niya. Inimbitahan ni Luna at si Tia Baby sa pagbukas ng gusali. Nang una niyang mabasa ang imbitasyon, ilang beses niya pa itong binaliktad. Parang umaasang may ibang kahulugan ng mga salita. Hindi siya sanay sa gantong uri ng selebrasyon. Mga okasyon para sa mayayaman, sa mga taong sanay humarap sa kamera at makipagkamay sa mga taong may titulo sa pangalan. Pero naroon ang pangalan niya at kasama pa si Tia Baby. At least may pagkain, pabirong sabi ni Tia Baby noon. Pero ngumiti rin ito nang may halong pagmamalaki. Hindi biro yan, Luna. Ibig sabihin, parte ka ng journey nila. Hindi niya masabi kung bakit, pero may munting kiliti sa dibdib niya nang marinig yun. Ilang araw bagong grand opening, palagi niyang iniisip kung paano niya sasabihin kay Ethan ang matagal na niyang pasya. Hindi yun biglaan. Unti-unti niyang naramdaman. Sa mga gabing hinihintay siya nitong makapagsara ng karinderya. Sa mga tahimik na sandaling magkatabi lang sila. Sa paraan ng pagtingin ni Ethan na parang sapat na siya kahit walang kahit ano. Handa na siya. Sasagutin na niya si Ethan. Hindi niya alam kung kailan yung eksaktong araw. Wala siyang ingranding plano. Siguro pagkatapos ng grand opening o di kaya kapag wala ng mga matang nakamasid o kapag sila na lang ulit. Ang akala pa niya, pareho silang pupunta roon bilang bisita lamang. Isang simpleng pagdalo, isang masayang alaala, kaya pinaghandaan niya yon. Hindi siya sanay magbihis para sa ganitong okasyon, kaya ilang beses siyang nagpalit ng damit. May mga sandaling gusto na lang niyang magsuot ng simpleng bestida at tapusin ang pag-iisip. Pero may kung anong nagtulak sa kanya na pag-isipan ito ng mabuti. Hindi para sa iba, kundi para sa sarili niya. Gusto niyang maging maayos, hindi para magmukhang bagay sa mundo na pupuntahan niya, kundi para ipaalala sa sarili niyang may karapatan din siyang maranasan ang bagay na yon. Nang dumating ang araw ng grand opening, nanginginig ang dibdib niya sa halong kaba at pananabik. Unang pagkakataon niya yon sa gantong kalaking selebrasyon. Ilaw pa lang sa labas ng gusali, napapasinghap na siya. May mga kamera, may mga taong nakapormal, may mga pangalang binibigkas na hindi siya pamilyar. Hawak ni Ethan ang kamay niya, mahigpit pero banayad. Parang sinasabing hindi siya aalis sa tabi ng babae kahit anong mangyari. Pero pansin ni Luna ang kakaibang katahimikan ni Ethan na para bang hindi ito mapakali at may malalim na iniisip. Siguro ay nalulungkot ito dahil tapos ng trabaho sa gusali at nag-iisip kung saan ang kasunod na proyekto. O kaya naman ay nalulungkot dahil mamimiss niya ang ilang mga trabahador na nakilala rin niya sa site. Hinawakan ng mahigpit ni Luna ang kamay ni Ethan. Kinakabahan ka ba? First time mo lang din bang makapunta sa gantong kalaking event? Ha? Ngumiti ang babae sa kanya at mas sinigpitan pa ang kapit. Huwag kang mag-alala kasi first time ko rin. Sobrang kinakabahan din ako. Baka ma-out of place tayo ron. Hindi nakasagot si Ethan at umiwas lang ng tingin. Napakadalisay at inosente ng puso ni Luna na mas lalong nakapagpadagdag sa kanyang konsensya. Paano niya sasabihin sa babae na sanay siya sa gantong klaseng kaganapan? Na sanay siya sa mga mata at nakakasilaw na flash ng mga kamera? Na madalas siyang bida sa mga gantong uri ng pagtitipon? Wala rin talagang balak si Ethan na lumantad bilang CEO ngayong gabi. Matagal na niyang nakausap ang assistant niya tungkol doon. Ilang beses niyang sinabi na ayaw niya ng atensyon at ayaw niya ng spotlight. Para sa kanya, sapat nang makita ang gusali na buo. Sapat nang maparangalan ang sipag at tiyaga ng mga trabahador. At higit sa lahat, ayaw niyang malaman ni Luna ang katotohanan sa ganitong paraan. Plano niyang sabihin ang totoo pagkatapos ng programa. Kapag tahimik na,
Kapag kaya na niyang ipaliwanag ang lahat, kung bakit niya tinago, kung bakit pinili niyang maging simple, at kung gaano kahalaga si Luna sa desisyong yon. Pero hindi niya inakalang mawawala sa kamay niya ang oras. Nang magsimula ang programa, hindi niya inaasahang mapupuno ang venue. Dali-dali siya nagsuot ng face mask para hindi siya makilala ng mga tao. Nung uni nagtaka pa si Luna, pero hindi naman na siya nag-usisa pa. May malakas na tugtog. May host na sanay humawak ng mikropono at magdala ng saya. May mga nakaabang na tagapagbalita at nagkalat ang mga alta sa syudad. Nakaupo si Luna sa tabi ni Ethan. Hawak pa rin ang kamay nito. Payapa ang pakiramdam niya. May konting kaba, pero mas nangibabaw ang saya. Hanggang sa biglang nagbago ang tono ng host. At syempre, masiglang sabi nito, hindi magiging posible ang proyektong ito kung wala ang ating pinakamabait, pinaka-low-key at pinaka-humble na CEO. Parang may biglang kumalabog sa dibdib ni Ethan. CEO. Bumukas ang spotlight. Umingay ang palakpakan, ang hiyawan at ang sigaw ng mga bisita. Sa isang iglap, parang lumiit ang mundo. Tinapatan ng kamera ang direksyon nila. At doon sa malaking LED screen, pinakita si Ethan. Ramdam ni Luna ang biglang paghigpit ng hawak ni Ethan sa kanyang kamay. Pero hindi niya agad yun napansin. Abala ang isip niya sa isang salitang hindi niya maintindihan. CEO. Baka nagkamali lang siya ng dinig. Pero bigla ulit nagsalita ang host. Itong ating CEO na mas pinili niyang makihalubilo sa mga manggagawa. Dugtong nito. Isang leader na nagpapanggap pangaraw bilang construction worker para lang maranasan ang simpleng pamumuhay. At ngayon nga, kitang-kita niyo sa LED screen kung gaano lang kasimpleng outfit niya, hindi ba? Parang may humigop ng lahat ng hangin sa baga ni Luna. Hindi niya marinig ang susunod na sinabi. Ang narinig niya lang ay ang sariling tibok ng puso niya. Tinapatan ng kamera ang mukha niya. At sa malaking screen, nakita niya ang sarili niyang anyo. Nakanganga, nanlalaki ang mga mata. Hawak pa rin ang kamay ng lalaking biglang naging ibang tao sa paningin niya. Please welcome! Sigaw ng host. The CEO of Reyes Builders, Mr. Ethan Reyes. Tumayo ng tuwid ang lalaki. Parang naputol ang oras. Inakay siya ng mga tao paakyat ng entablado. Sa pagmamadali, hindi agad niya nabitawan ang kamay ni Luna. Para silang parehong napako sa sandaling yon. Si Ethan ay tila may gustong pigilan habang si Luna naman ay may gustong maintindihan sa nangyayari pero hindi niya magawa. CEO. Paulit-ulit bumabangga ang salitang yun sa isip niya. Hindi lang pala siya construction worker. Hindi lang pala siya basta lalaking suki kumain at umutang sa karinderya. At higit sa lahat, hindi pala sila pantay ng estado sa buhay. Habang nagsasalita ang host tungkol sa kababaang loob ni Ethan, sa husay nitong pamunuan ng kumpanya, sa kung paano nito itinago ang tunay na posisyon, unti-unting napalitan ang saya ni Luna ng kirot. Naalala niya ang unang araw na nagkakilala sila. Ang mga kwento nitong simple lang ang pangarap. Ang mga pangakong walang halong yabang. Ang mga gabing magkatabi silang nakaupo na parang pantay lang ang mundo. Lahat ba yun ay totoo? O bahagi lang ng isang papel na ginampanan niya? Napatingin si Luna kay Tia Baby. Kita niya ang pagtataka sa mukha nito. Pero mas nangibabaw ang pagkamangha. May bahid ng tuwa. May pagmamalaki. Pero si Luna, wala siyang masabi. May tila isang bagay na sumakal sa lalamunan niya. Habang patuloy ang palakpakan, pakiramdam niya nag-iisa siyang nalilito sa gitna ng napakaraming tao. Ang mga ilaw ay masyadong maliwanag. Ang musika ay masyadong maingay. At ang katahimikan sa loob niya ay masyadong mabigat. Sa bawat salitang binibitawan ng host, mas lumilinaw ang isang katotohanang ayaw niyang harapin. Nilapitan ba siya ni Ethan bilang siya o bilang isang karanasang gusto nitong subukan? Isa lang ba yung simpleng buhay na pansamantalang sinuot at kayang hubarin anumang oras? Ang mga sandaling inipon niya, ang mga pag-aalinlangan,
ang mga insekuridad na pilit niyang nilabanan ay biglang nagmistulang babala na hindi niya pinakinggan. Hindi niya alam kung kailan tumulo ang luha sa gilid ng mata niya. Hindi niya alam kung galit ba ang nararamdaman niya o hiya o lungkot. Ang alam lang niya, nasaktan siya. Hindi dahil mayaman si Ethan, hindi dahil CEO siya, kundi dahil hindi niya sinabi. Sa gabing dapat sana'y sasagutin na niya ang lalaki, doon niya unang naramdaman ang pagkawasak ng mga pangarap na akala niyang magiging totoo na. At habang patuloy ang palakpakan para kay Ethan, si Luna ay tahimik na nakaupo habang ang parehong kamay ay unti-unti nang nanlalamig. Hindi niya alam kung paano haharapin ang susunod. Hindi niya alam kung kaya pa niyang paniwalaan ang mga pangakong minsan niyang hinawakan ng buong buo. At sa gabing yon, sa gitna ng liwanag at papuri, pilit niyang tumayo at umalis habang hindi pa tuluyang bumabagsak ang mga luhang kanina pa pinipigilan. Hindi na tinapos ni Ethan ang programa. Habang patuloy ang palakpakan at mga papuri sa loob ng gusali, tahimik siyang bumaba ng entablado. Hindi niya pinansin ang mga kamay na gustong makipagkamay, ang mga ngiting puno ng paghanga, at ang mga tinig na tumatawag sa pangalan niya. Para sa kanya, walang saysay ang lahat ng iyon kung wala si Luna. Pagdating niya sa bahay ng babae, madilim ang paligid. Ilang beses siyang kumatok. Maingat sa una hanggang sa mas naging desperado. Luna! Mahina niyang tawag at halos pakiusap. Walang sumagot. Sa halip, ang pintuan ay bahagyang bumukas at si Tia Baby ang lumabas. Hindi galit ang mga mata nito, pero may distansyang mas masakit pa kaysa sigaw. Umuwi ka muna, iho. Mahinahon itong sabi. Hindi ka haharapin ni Luna ngayon. Hayaan mo muna siyang mapag-isa. Maraming gustong sabihin si Ethan. Maraming salitang gustong kumawala sa dibdib niya. Paliwanag, pagsisisi at paghingi ng tawad. Pero sa unang pagkakataon, wala siyang lakas ng loob na ipilit ang sarili. Tahimik siyang umalis. Bitbit ang bigat ng gabing siya rin ang may gawa. Kinabukasan, mas masakit pang sumunod para kay Luna. Mabilis na kumalat ang mga litrato nila sa social media na magkahawa kamay at magkatabi sa pagtitipon. At bumuhos ang napakaraming komento. CEO at karinderya girl? Yuck! Amoy adobo siguro si girl. Mukhang charity project lang ni Ethan. May isa na namang pinayang nakaahon sa kahirapan. Hindi bagay. Mas okay pa si Miss Talia. May class. Nabasa ni Luna ang mga komento ng tahimik. Hindi siya umiyak agad. Hindi rin siya nagalit. Pero bawat salita ay parang dahan-dahang pumapatay sa bahagi ng kanyang loob na pilit niyang binuo. Abala ang karinderya dahil may ilang kumakain na customer. At nandoon si Luna. Kapansin-pansin ang pagiging tahimik nito. Malayo sa dating punong-puno ng sigla. Napatigil siya nang makita si Ethan sa tapat at hindi na siya nakaiwas. Luna, please talk to me. Hindi siya sumagot. Pinagpatuloy lang niya ang pag-aayos ng mesa. Luna, please, hindi kita niloko. Hindi kita ginamit. Lahat ng naramdaman ko, lahat yun totoo. Galit na humarap si Luna at umingos. Pwede ba, Ethan? Hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Sapat na sa akin ang mga nakita at narinig ko. Malamig niyang sagot. Tumahimik si Ethan. Kita sa mukha niyang pagod dahil sa bigat ng konsensya. I'm sorry, Luna. Natakot lang ako. Mapait na tumawa ang babae. At ikaw pang natakot? Oo. Natakot akong mawala ka kapag nalaman mo kung sino talaga ako. Natakot akong aminin kasi baka bigla mo kong iwasan. Hindi mo ba naisip? Nanginginig ang boses niya na mas masakit ang malaman ng totoo sa harap ng napakaraming tao. Araw-araw kong pinaplano na sabihin sa'yo. Gusto kong marinig mo muna ako bilang Ethan, hindi bilang may-ari ng kumpanya. Akala ko kapag pinatagal ko, magiging handa ka. Akala ko pinoprotektahan kita. Hindi.
Mariin niyang sagot. Pinoprotektahan mo ang sarili mo. Yun ang totoo. Natatakot kang magalit ako, pero hindi ka natakot na baka masaktan ako, na baka magmukha akong tanga. May katahimikang bumalot sa pagitan nila. Ang karinderya ay tila biglang lumiit. Parang silang dalawa na lang ang naiwan. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Tahimik na natawa si Luna, ngunit mababaw doon ang sakit. Mahal mo ako? Pero hinayaan mo akong maging katatawanan sa mundo mo. Tumulo ang luha niya sa wakas. Sayang kasi may plano na akong sagutin ka. Pabulong niyang dagdag. Nung gabi rin na yun, kasi akala ko lahat totoo. Akala ko pantay lang tayo. Nanikip ang dibdib ni Ethan. Hindi ako umalis dahil nagsinungaling ka. Umalis ako dahil natakot akong mahalin ka sa mundong palaging ipapaalala sa akin na hindi ako sapat. Sinubukan ni Ethan na hawakan ang kamay niya, pero umatras si Luna. Ayoko matutong magduda sa sarili ko dahil lang sa'yo. Kaya please Ethan, kung ano mang meron sa atin, tapusin na natin. Kalimutan mo na ako at ganun din ang gagawin ko. Lumipas pa ang ilang linggo matapos ang huling pag-uusap nila. At sa bawat araw na hindi siya naharap ni Luna, mas tumitibay ang isang desisyon sa loob niya. Hindi siya titigil. Hindi niya susukuan si Luna. Magiging matyaga siya sa paghihintay, sa pag-unawa at sa paggalang sa distansyang hinihingi nito. Kung kailangan niyang patunayan araw-araw na hindi laro ang lahat ng nararamdaman niya, ay gagawin niya. Dahil sa unang pagkakataon sa buhay niya, may isang bagay na mas mahalaga pa sa lahat ng titulo at tagumpay. At yun ay ang babaeng minsan niyang minahal ng sobra at handa niyang ipaglaban ng buong buo. Samantala, sa bawat araw na lumilipas, mas ramdam ni Luna ang pagkawala ni Ethan. Namimiss niya ang mga simpleng kwento nito, ang paraan ng pakikinig, ang presensyang hindi kailanman naging mabigat. May mga gabing gusto na niyang patawarin si Ethan, pero sa tuwing aabot siya roon, may pumipigil sa kanya. Takot na baka muling masaktan. Takot na baka totoo ang boses ng mundong nagsasabing hindi siya nababagay sa buhay ng lalaki. Hanggang sa isang gabi, nadatnan niya si Tia Baby na nakatulala. Namimiss mo siya. At hindi na nagkunwari si Luna. Opo. Pero natatakot pa rin ako eh. Umupo si Tia Baby sa tabi niya. Hi Luna, hindi lahat ng takot ay masamang senyales. Minsan, paalala lang yan na may mahalaga kang pinangahawakan. Napatingin si Luna rito. Mabuting tao si Ethan. Oo, hindi perpekto. Pero totoo ang intensyon. At bihira ang lalaking handang maghintay ng walang kapalit. Hindi nakasagot si Luna. Mas masakit ang masaktan. Dugtong nito. Pero mas sayang ang pag-ibig na hindi binigyan ng pagkakataon. At doon na pagtanto ni Luna na hindi galit ang pumipigil sa kanya. Takot lang pala. Niyakap niya si Tia Baby bilang pasasalamat, pagdamay at pagbibigay payo sa kanya. Ngunit kahit nabigyang linaw na siya, hindi pa rin niya alam kung paano haharapin si Ethan. Kaya hinayaan na lang niyang dumaan ang mga araw. Hanggang sa isang umaga, may isang malaking delivery truck na huminto sa harap ng karinderya. Napatingin ng mga tao, bumaba ang ilang manggagawa. Bago pa man siya makapagtanong, nagsimula nang magbaba ng mga gamit kagaya ng mga kahoy, bakal at iba pang materyales na kakailanganin. Labis na naguluhan si Luna sa nangyayari, lalo na nang lumapit ang mga suki niyang trabahador noon sa gusali ng karinderya. Inilabas at kinabit nila ang karatulang may nakalagay na Ongoing Construction, Luna's Eatery, Phase 2. Nanlaki ang mga mata ni Luna dahil hindi na pangalan ni Tia Baby ang nakalagay. Teka, para saan to? Hindi naman kami nagpaparenovate ah. At saka bakit pangalan ko? Nilingon niya si Tia Baby na tahimik na nakangiti lamang
na nakamasid sa kanya sa gilid. Matanda na ako, Luna, at sa ating dalawa, ikaw ang mas magaling mag-manage ng karinderya. Kaya simula ngayon ay pagmamayari mo na ito. Pero paano nangyari to, Tia? Sinong... Hindi na natapos ni Lunang napakaraming tanong. Nang ituro ni Tia Baby gamit ang nguso ang direksyon sa kanyang likod. At doon niya nakita si Ethan. Nakatayo sa di kalayuan habang nakatingin sa kanya. Hindi siya lumapit agad. Parang hinihintay niya ang desisyon ni Luna. Napasinghap ang babae nang may mapagtanto. At sa wakas, si Luna ang unang kumilos. Lumapit siya kay Ethan sa kabila ng panginginig ng mga kamay. Ginawa mo to para sa akin? Tipid na ngumiti si Ethan. Hindi para suyuin ka. Maingat niyang sagot. Ginawa ko to bilang pasasalamat. Para sa lahat ng pagkakataong tinanggap mo ko. Kami, nung wala kaming dala na kahit ano. Nanlabo ang mga mata ni Luna. Bakit mo ginagawa to? Bakit ayaw mo kong tigilan, ha? Alam mo naman ang sagot ko sa tanong na yan, Luna. Kasi mahal kita. At sobrang nagsisisi ako sa ginawa ko sa'yo. Ethan naman, alam mo bang takot na takot ako? Mahina niyang sabi. Hindi dahil sa yaman mo, kundi dahil baka hindi ako sapat. Lumapit pa si Ethan pero huminto sa isang hakbang na distansya. Kung may hindi sapat, ako yun noon. Hindi kita binigyan ng buong katotohanan. Pinapangako ko, bigyan mo lang ako ng pagkakataon ulit na mahalin ka. Wala na akong itatago sa'yo. Hindi madaling kalimutan ng sakit. Hindi ko hinihiling na kalimutan mo. Gusto ko lang sanang hayaan mo kung patunahin araw-araw na karapat dapat akong mahalin ka. Nagkatinginan sila. Natatakot akong baguhin ng sarili ko. Baka hindi ko kayanin sa mundo mo. Hindi kita babaguhin. Gagawa tayo ng sarili nating mundo kung saan pantay tayo. Nakakainis. Dahil kahit anong isip niya ng dahilan para lang matauhan si Ethan, ay hindi pa rin ito nagpapatinag. At kagaya ng pangaral sa kanya ni Tia Baby, alam din niya sa kanyang sarili na ayaw niyang mabuhay sa takot at pagsisisi. Kaya naman, pinapatawad na kita. Mahina niyang sabi. Hindi dahil hindi na masakit, kundi dahil ayoko mabuhay na may takot sa puso ko. Salamat, Luna. Mahal na mahal kita. Halos hindi marinig ang boses niya. Mahal na mahal din kita, Ethan. At salamat sa pagmamahal mo sa akin. Nilakasan niya ang kanyang loob. Dahan-dahan siyang tumingkayad para halikan ng lalaki. Sa kabilang sulok ay tahimik na nagpipigil ng kilig si Tia Baby. Naluluha ang kanyang mata sa tuwa para sa pamangkin dahil sa wakas ay tinanggal na nito ang takot sa puso at mas pinili ang magmahal. Pero hindi rito nagtatapos ang kwento nila. Ilang taon ang lumipas. Nagdesisyon silang ituloy ang buhay ng magkasama. Nagpakasal sila sa pamamagitan ng isang simpleng seremonya. At sa araw-araw na pagsasama, si Ethan ay patuloy ang pagmamahal kay Luna sa maliliit at simpleng paraan. Mula sa mga sorpresang pagkain, sa mga liham na may matatamis na salita, hanggang sa paghawak sa kamay ni Luna sa bawat gabi bago matulog. Sinuportahan din niya si Luna na muling makabalik sa pag-aaral at ituloy ang mga pangarap nito sa buhay. Sa piling ni Ethan, nagkaroon si Luna ng kumpiyansa sa sarili. Natutunan niyang mahalin ang sarili bago mahalin ng iba. At ang tunay na pagmamahal ay hindi nagpapaalis sa takot, kundi nagtuturo na harapin ito ng magkasama. Sa huli, ang dating utang na ulam ay naging paalala sa kanila na minsan ang pinakamalaking pag-ibig ay nagsisimula sa pinakasimpleng kabutihan at tumatagal sa pamamagitan ng pagtitiis, pag-unawa at walang sawang pagmamahal. Sa buhay minsan pinapaalala ng tadhana
na ang tunay na yaman na hindi nasusukat sa taas ng gusali, kundi sa simpleng hapag kung saan may kabutihang kusang binibigay. Si Luna, na araw-araw nagtitinda ng ulam ng may ngiti at biro, ay hindi nakalang ang maliit niyang kabaitan ay may kakayahang baguhin ang buhay ng iba. At si Ethan, na sanay sa marangyang mundo, ay natutong bumaba at makisalo sa simpleng saya ng karaniwang araw. At dito niya natutunan na ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa titulo o sa pera. Ang pag-ibig ay hindi laging malalaki o ingrande. Minsan, nagsisimula ito sa simple ngunit hindi inaasahang pangyayari at sa kabutihang binibigay ng walang hinihinging kapalit. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana'y nagustuhan niyo ang kwentong pag-ibig ni Luna at Ethan. Sana'y naghatid sa inyo ang kwentong ito ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Shoutout muna tayo sa ating mga avid listeners na sina Ma'am Gloria Escobar from Cagayan Valley, Ma'am Milagros Arceo from Binyan, Laguna, Ma'am Emiliana Nalugon from Bohol, Ma'am Marian Shaw from Vancouver Island, at Sir Jerry Moreno from San Fernando, La Union. At sa lahat po ng nakikinig ngayon, maraming salamat po. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento.